Tumitindi ang nararamdaman niyang hapdi habang lalong tumatalim ang pangungutya ng mga taong nasa paligid niya, sapagkat siya ay nihanay sa 2 pusakal na mamatay tao at pagnanakaw. Si Jesus, na hindi man lamang nabahira ng anumang kasalanan, ay nasa gitna ng 2 kriminal. Si Jesus na nagbigay ng lahat-lahat ng sa kanya ay nasa pagitan ng 2 sapilitang nang-aagaw ng ari-arian ng iba. Si Jesus na nagkaloob ng buhay sa mga taong tila nauubusan na ng pag-asa ay nakapako kasama ang 2 pumatay sa buhay. Walang ibang naglakas loob na kilalanin o alalahanin ang katotohanan ito maliban sa isa. Siya pa na kasama niya nag-aagaw buhay. Siya na katulad niya ay nakapako rin sa krus. Siya na makasalanan ay kumilala sa kawalang kasalanan ni Jesus. At sa huling sandali ng kanyang buhay ay umasa. Alalahanin po ninyo ako kapag naghahari ka na. Unti-unti nang pumapanaw ang lakas at buhay kay Jesus. Ngunit hanggang sa kahuli-hulihang patak ng buhay, siya ay nagbibigay pa rin ng buhay. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din sasama kita sa paraiso. Si Tita Helen, wala pa. Kung merong mga oras na kinaiinisan ko, ay kapag dumarating ang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bakit? Napapadaan ba kayo riyan sa may palayan kapag lumulubog na ang araw? Kapag nag-aagaw ang liwanag at dilim? Medyo nakalulungkot, hindi ba? Oy, hindi ako madramang tao. May naaalala lang ako kapag gumagabi na. Huwag na lang. Hoy! Hindi ako takot sa dilim. Anong akala mo sa akin? Bata? Oo, inaamin ko nung bata ako. Takot ako sa dilim. Lalo na kapag may bagyo. Para kasing laging tatangay ng barong-barong namin eh. Nakamping ka na ba sa amin? Sa nabotas? Sa dilim, walang kasiguruhan. Hindi ko alam kung anong makikita ko. Sa dilim, lalo kong nararamdaman na mahirap lang kami. Bumabaha kapag tagulan. Balinsangan kapag taginit. Kung nagbibinata ako, lalong madalas kong makitang lumulubog ang araw. Bata pa lang ako ay kasama na ako ni Ama sa bukid. Nang magkasakit siya, ako na ang humawak ng saka namin. Tuwing hapon, matapos ang
nakakapagod na maghapon, kasabay ng paghapon ng mga manok at pagsilong sa mga kalabaw. Kapag umuwi na ako sa bahay at gabi na, naririnig ko ang tahimik na pagdarabaw ni ina sa hirap ng buhay. Madalas, kapag tulog na silang lahat, ay gising pa ako. Sa dilim, naaalala ko ang nag-aantay na trabaho bukas. Paulit-ulit na lang, parang walang katapusan. Sa dilim, nararamdaman ko ang lahat ng pinagkait sa amin ng kahirapan ng buhay. Sa dilim, nangangarap ako na sana laging umaga. Ang langit sa panaginip ko ay laging umaga. Walang dilim, walang paghihirap, walang kumakalam na sikmura. Pero sa simula lang yung takot sa dilim. Kapag lumaki ka na, matututuhan mo ring mahalin ang dilim. Dahil kung hindi, magugutom ka. Katulad kung hindi nakatapos ng high school, mga trabaho panggabi lang ang pwede kong pasukan para kumita. Dispatchadora, waitress, takilyera. Yang pang umaga ay para lang sa nakatapos ng college. Ay, ayoko nung sa probinsya, no? Maingay at mabantot man ang parais sa Maynila, paraiso pa rin. Iniwan ko ang bukid. Lumuwas ng Maynila. Nagtrabaho. Nakilala ko roon si Alice na pareho ko ring nangangarap na umasenso. Mas mainam na may kasama kang nangangarap. Nagpakasal kami. At matagal ko rin siyang kinumbensing sa probinsya na kami tumira. Habang ako naman ay nangingibang bansa. Doon kung saan hindi lumulubog ang araw. Ayaw ko man ay napilit din ako ni Ramon. Dahil umasa ako, naaasenso rin kami. Konting tiis, sabi niya. Nung una, ay ayaw ko sanang magkahiwalay kami. Bago-bago pa lang kami nagkakakilala, ay alis na siya. Pero sabi niya, sapat na yung pag-ibig namin sa isa't isa para tumagal kami. Kahit magkahiwalay. Oo nga naman, aanhin mo yung nagmamahalan kayo, pero wala kayong makain. Mabubusog ka ba naman ng pag-ibig? Nagkaroon kami ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Tuwing gabi, naaalala ko sila. May mga pagkakataon nga na gusto ko nang umuwi dahil ayaw kong lumaki sila na hindi nila ako nakikilala. Ayaw kong maging isa akong estranghero sa sarili kong mga anak. Pero sayang ang kikitain ko rito. Sayang naman. Kung ikukumpara ko naman ang kinikita ko sa ani sa bukid, ay wala ito sa isinasahod ko rito. Pero Ramon, 5 taon ka na rin ay parang wala pa rin tayong asenso. Bukod sa amin ng pamilya mo, kailangan mo pa rin sustentuhan ang mga magulang at mga kapatid mo. Sa amin na nakasa silang lahat Wala talagang mangyayari kung bubuhayin mo ang buong barangay ng mga kamag-anak mo. Huwag ka namang sakim, Alice. May responsibilidad din ako sa kanila. Paano ang mga anak mo na lumaking hindi ka nakikilala? Paano ako? Minsan nga tinatanong ko kung lumalago ba ang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot ako na baka paggising ko isang umaga, hindi na rin kita kilala. Na hindi na rin ikaw ang lalaking minahal ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Sa palagay mo ba, maligaya ako rito? Tumagalang 7 taon, 8 taon. Tinangay na rin marahil ng panahon ang pag-ibig ko. Hindi ko alam. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Kailangan ko na rin umalis. Ramon,
Hahanapin ko muna ang sarili ko. Iniwan ko ang mga bata sa nanay mo. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi ko rin alam kung may pamilya pa akong babalikan. Hindi ko na matagpuan ang paraiso na itinangako mo. Sa loob ng ating bahay. Baka nasa ibang lugar. Baka nasa ibang bayan. Marahil natagpuan mo ito roon. Kaya na kaya mong ipagpalit kami ng iyong mga anak sa dinar. Hahanapin ko rin ang paraiso mo. Tuwing lumulubog ang araw, naaalala ko ang paraisong di nilalaman ng dilim. Ang buong akala ko, may uwi ko ito sa muntikong paraiso. Ngunit, hindi pala. Dahil wala na akong uuwian. Ang paraiso pala kung saan mo itinatago ang iyong kayamanan. Hindi ko alam kung saan ko ito nailagay. Pare, ginagabi ka. Inom muna tayo hanggang umaga.